Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itong kwentong aking ibabahagi ay naging karanasan namin ng aking dalawang kaibigan. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Bridget. Ang aking mga kaibigan naman ay tawagin na lang natin sa pangalang Andrea at saka Sanya. Nangyari itong karanasan namin ito noong minsan kaming niyaya ni Sanya. Uy, alam ba ninyo, pista sa baryo ng aking lola. Ang problema nga lang, hindi ko alam ang daanan patungo sa kanila. Saka medyo liblib ang baryo nila. Wika ni Sanya sa amin. Ay ganun ba? Pero papaano kung subukan nating tuntunin ang baryo nila? Sabi ko naman. Oo nga, para naman hindi tayo mabagot dito. Wika naman ni Andrea sa amin. Nang mga panahong iyon, Kuya Bari, pumayag si Sanya na puntahan namin ang baryo ng kanyang lola. O sige, puntahan natin ha. Pero wag niyo akong sisisihin kung maligaw tayo ha. Napatungo naman kaming dalawa ni Andrea dahil sa kanyang sinabi. Okay, sige. Pero magpaalam muna kayo sa mga magulang niyo ha. Baka kasi pagalitan kayo pag hindi kayo nagsabi. Nakangising sabi ng aming kaibigan sa amin. Napatango kami sa kanya dahil sa kanyang sinabi at noong mga panahong ding iyon, nagpaalam na kami sa isa't isa. Pagka-uwi ko sa aming bahay, sinabi ko sa mga magulang ko ang balak naming magkakaibigan. Sinabi ko rin ang baryo na aming pupuntahan. At labis akong nagtaka nang makitang namulagat ang mga mata ni nanay. Saka bumilis na rin ang kanyang paghinga. Talaga ba? Sigurado ba kayo sa baryong pupuntahan nyo? Balita ko kasi, may mga aswang daw sa mga bahaging iyan ng ating bayan. Baka kumapano kayo roon. Pag-aalala ng kanyang ina. Nako, hayaan mo lang ang mga iyan. Alam nila ang kanilang ginagawa. Malalaki na yan, sabi naman ng kanyang ama. Upang hindi na kami magbangayan, nagpasya si nanay na payagan akong sumama sa aking mga kaibigan. O siya, sige. Papayagan ka namin ha, pero mag-iingat kayo roon. Mga dayo lang kayo sa lugar na iyon at hindi nyo alam kung sino o ano ang inyong makakasalamuha. Wika ng kanyang tatay. Tanging pagtango na lang ang aking naitugon sa aking mga magulang. Nang mga panahong iyon, Kuya Bari, saglit na nagpaalam ang aking ama. Nang makabalik siya, may dala-dala siyang isang kwintas. Ito anak, tingnan mo. Tiyak na balang araw ay mapapakinabangan mo ito. Iingatan mo ito dahil mula pa ito sa lolo mo, sabi ng kanyang ama. Kinuha ko at tiningnan ko ang kwintas. Namangha ako noon dahil sa simbolong nakaukit na parang tatsulok sa kwintas. Hindi na ako nagdalawang isip pang isuot iyon. Sa hindi ko malamang dahilan, nakaramdam ako ng kakaiba. Sige, huwag mong iwawala yan anak ha. Lalo pa at papunta kayo sa isang peligrosong lugar, sabi ng tatay niya. Tinandaan ko ang mga sinabi sa akin ng aking mga magulang. Nang mga sandaling iyon, nagpasya na akong magpahinga sa aking silid. Hindi ko na rin hinubad ang kwintas na iyon maging sa aking pagtulog. Lumipas ang ilang araw at dumating na ang pista sa baryo ng lola ni Sanya. Simula umaga pa lamang, naghintay ako sa kanila ni Andrea. Subalit mag-aalas 12 na ay hindi pa rin sila dumadating. Inakala kong hindi na kami matutuloy. Subalit noong akmang magbibihis na ako ng damit na pambahay, narinig kong may tumatawag sa pangalan ko. Dahil doon, napadungaw ako sa bintana. Napangiti na lang ako noong makita
ang dalawa kong kaibigan. Agad na akong nagpaalam sa aking mga magulang at saka bumaba na sa aming bahay. Hay, grabe kayo, anong petsa na? Akala ko hindi na kayo dadating. Munti ka na akong mapabisang damit na pambahay ah. Bungad ko sa kanila. Natawa lang ang dalawa sa akin at niyaya na nila akong umalis. Nang mga panahong iyon, Kuya Bari, naglakad na kami patungo sa kalsada. Sakto namang may paparating na isang tricycle, kung kaya agad naming iyong pinarahan. Noong makasakay na kami, agad naming sinabi sa driver kung saan kami bababa. Nang malaman ng tsuper kung saan kami bababa, bigla siyang napapreno. Dahil doon, napahiyaw kami. Ay, ano ba kuya? Bigla ka naman pipreno. Pasigaw na tanong namin sa kanya. Saan ka mo? Teka, hindi ko kayo maiahatid doon. Kung gusto nyo, ibababa ko na lang kayo sa kalapit baryo ng pupuntahan nyo. Kayo na lang ang bahalang maglakad papunta doon. Naku, kahit hindi nyo ako bayaran, okay lang. Wika ng driver na halatang parang nagulat at natakot. Ano po? Bakit naman? May katarayang tanong ni Sanya. Pista kasi doon. Tsaka baka isa ako sa mahuli ng mga aswang doon. Takot na wika ng driver. Napatawa naman si Sanya dahil sa sinabi ng driver na iyon. Sinabi niyang hindi totoo ang mga aswang at kung totoo man iyon, paniguradong sa mga kwentong kababalaghan lang iyon nabubuhay. Hindi kami nakaimik noong mga sandaling iyon. Subalit lingid sa kaalaman ng aking dalawang kaibigan, nakaramdam ako ng pangingilabot. May pangitain akong hindi magandang mangyayari. Dahil doon, napahawak na lang po ako sa kwintas na ibinigay sa akin ng aking ama. Bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? Tanong ko sa aking sarili. Makalipas ang humigit kumulang 1.5 oras na biyahe, ibinaba nga kami ng driver sa isang baryo na karatig lang ng baryong sana'y pupuntahan naming tatlo. Ay naku, paano ngayon? Hindi na nga natin alam ang daan patungo doon, dito pa tayo ibinaba, sabi ni Andrea. Ay oo nga Ay bahala na. Maglakad-lakad na lang muna tayo. Kung meron tayong makitang tao, magtanong na lang tayo sa kanya kung saan papunta yun. Sabi naman ni Sanya. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, nagsimula na kaming maglakad. Binaybay namin ang nakita naming daanan hanggang sa may nakita kaming nagsasangang daan. Dahil medyo pahirapan ang daan ng nilalakad namin, natagalan kaming tatlo sa paglalakad. Hindi namin agad nawaring malapit ng magtakip silim noong mga panahong iyon. Dito tayo dadaan. Sa palagay ko ito ang shortcut patungo sa baryo nila Lola. Habang naglalakad kami, nakaramdam ako ng init na mula sa aking kwintas. Napahawak ako sa aking dibdib. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Dahil doon, natigilan ako sa aking paglalakad. Kaya tumigil na rin ang aking dalawang kaibigan. Oh, bakit ka tumigil? Tanong ni Sanya sa akin. Wala. Masama lang ang aking pakiramdam. Para kasing may kung anong nakaabang sa atin sa dadaanan nating ito. Sabi ko naman sa kanila. Pagkatapos kong wikain iyon, inilabas ko ang kwintas na ibinigay sa akin ng aking ama. Ay naku, huwag mo na munang pairalin ang kutob mo.
Kinakailangan natin makarating kaagad sa baryong iyon. Mataray na wika ni Sanya. Natahimik lang ako noon at sumunod na lang sa kanilang dalawa. Nauunang maglakad si Sanya. Kaming dalawa naman ni Andrea ay nasa likuran lang niya. Habang nasa kalagitnaan kami ng aming paglalakad, may nasipat akong gumagalaw sa hindi kalayuan. Noong una, hindi ko pinansin iyon, ngunit nang lumaon, may nakita akong parang isang ibon na palipad-lipad. Bakit kaya umiinit ang kwintas ko? Tanong ko sa aking sarili. Nabahala ako at napansin iyon ni Andrea. "Oh, ayos ka lang ba?" Tanong niya sa akin. Napangiti lang ako ng pilit sa kanya at saka bumulong. "Alam mo, sa totoo lang, masama ang kutob ko. Para kasing kung anong may nakaabang sa atin sa shortcut na daanang ito," sabi ko kay Andrea. Dahil sa winika kong iyon, nakita kong nabahala na rin siya. Nang walang ano-ano, nakarinig kami ng mga pag-angil. Sinundan iyon ng mga paghuni ng tiktik na tila umaaligid sa amin. Nagpalinga-linga ako, subalit wala naman akong makita. "Anong gagawin natin? Baka kung ano ang gawin sa atin ng mga iyan?" tanong ni Andrea sa amin. "Naku, wag niyo nga pansinin yan. Baka ano lang yan, mga uwak-uwak lang yan. Ayun may nakita akong liwanag sa banda doon. Tiyak kong malapit na ang baryo nila Lola dito." Wika ni Sanya. Sige na, halika na, magpatuloy na tayo ng paglalakad." Kahit na may pag-aalinlangan, Kuya Bari, nagpasya kami ni Andrea na sumunod na lang kay Sanya. Nakalimang di pa lang kami nang nilalakad noong bigla kaming natigilan. Napasigaw kami ni Andrea, subalit walang boses na lumalabas sa aming mga bibig. Napanganga na lang kami nang makakita kami ng napakaraming malalaking itim na aso na nakaabang sa amin. Nagbabaga ang kanilang mga mata at saka naglalaway. "Saan niya? Mga aso oh. Anong gagawin natin?" Pagkatanong ni Andrea noon, biglang humalakhak si Sanya. Napalingon siya sa amin at agad na tumayo ang aming mga balahibo at nanlaki ang aming mga mata noong makitang nagbabaga ang mga mata ni Sanya. Napaatras kami ni Andrea. Naglalaway na rin siya at naging mabalahibo ang kanyang katawan. Iyon ang unang beses na nakita namin si Sanya na naging isang aswang. "Sanya!" sabay na wika namin ni Andrea. Sige na mga kauri, palibutan silang dalawa." Noon lang namin napagtanto ang lahat. Kaya pala pilit niya kaming pinadadaan doon sa maling shortcut dahil isa pala siyang aswang at nakaabang na roon ang mga kauri niya. Hindi namin alam ang aming gagawin. Nanginginig kami sa takot ng aking kaibigang si Andrea. Maya-maya'y biglang nag-init ang aking kwintas. Napahawak ako. Noong mga panahong iyon, hinubad ko ang aking kwintas. Nakita kong napaatras ang mga aswang at hindi nila inaasahan ang kanilang nakita. Sige, umatake kayo at siguradong masusunog kayo rito." Naramdaman ko ang enerhiya ng kwintas na iyon, Kuya Bari, kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob. Maging si Sanya ay hindi inaakala ang ginawa ko, kaya napaatras na rin siya. "Isa kang traidor. Ang mga katulad mo ay hindi dapat pinagkakatiwalaan."
noong nasa ganung tagpo kami nang may marinig kaming mga ingay. Napabuntong hininga na lang kami ni Andrea nang mawari naming mga tao iyon na tumutugi sa mga aswang. Wala kaming nagawa ni Andrea kung hindi ang magyakapan lang. "Tayo na! Umalis na tayo! Tinutugis tayo ng mga tao!" Sigaw ni Sanya at mabilis silang umalis. Naiwan naman kaming nangangatog ni Andrea at nakatulala lang. Naabutan kami ng mga tao na nasa ganoong sitwasyon. Kung kaya tinanong nila kami kung ano ang nangyari. Hindi naman kami nag-atubili ni Andrea na sabihin sa kanila ang lahat at nagulat kami sa aming nalaman. "Mga ining, ako nga pala si Mang Cardo. Matagal na naming sinusubaybayan ang mga aswang na yan. Itong lugar na ito, nagmistulang patibong ito ng mga dayo. Kung kaya't nandito kami palagi, inaabangan namin ang mga dadayo para tulungan sila. Ang mga aswang na nasa syudad ay nakikipagkaibigan doon, sa kanila dinadala dito," sabi ng nagpakilalang si Mang Cardo. Doon nawari naming nakipagkaibigan lang pala si Sanya dati sa amin upang may madala siya at mabiktima sa nasabing shortcut sa daanang patungo rin sa baryo ng mga aswang. Hindi kami makapaniwala, Kuya Bari, sa aming nasaksihan. Nagbalik tanaw kami kung kailan ba namin nakilala itong si Sanya. Naalala ko na lang na nakilala pala namin ito sa may simbahan ng San Lorenzo. Nagpanggap ito bilang isang tindera ng damit doon sa may palengke. Marami din kaming nabili sa kanya dahil sa napakamurang halaga na kanyang binebenta. Kung kaya't hindi nagtagal ay gumaan ang aming loob dito at naging kaibigan namin siya ni Andrea. Doon pa lang namin napagtanto na gagawin pala ang lahat ng isang katulad niya pagkatapos ay bibiktimahin ka sa dulo. Nakakakilabot lang, Kuya Bari. Kahit pala katabi na ng simbahan ay nagagawa pa rin nila ang malagim nilang mga gawain. Sinamahan kami ng mga kalalakihan at inihatid kami sa aming mga tahanan. Hinang-hina ako ng mga panahong iyon, Kuya Bari. Pagka-uwi ko ay ikinuwento ko ito sa aking mga magulang at maging sila ay nagulat din sa kanilang mga narinig sa akin. Magpas hanggang ngayon po ay suot-suot ko pa rin ang kwintas na ibinigay sa akin ng aking ama. Namamangha po talaga ako dito dahil sa kakaibang kapangyarihan na nasaksihan ko mula dito. Ngunit mas nagpapasalamat pa rin ako sa ating Panginoong Diyos sa pagligtas niya sa amin ni Andrea nung mga oras na nabingit ang aming mga buhay. Hinding-hindi ko po talaga malilimutan ang karanasang ito, Kuya Bari. Namuntikan na kaming madali ng mga aswang dahil sa pinasok naming shortcut sa maling baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Bridget. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po, Kuya Bari? Itago mo na lang po ako sa pangalang Buboy. Unang araw ko pa lang sa inuupahan kong bahay dito sa Pampanga, nakaranas na kaagad ako ng kakaiba. Dito kasi ako nadestino sa inaplayan kong trabaho. Medyo napalayo po ako tuloy sa mga magulang kong nasa Maynila. Pero dahil pahirap ang maghanap ng trabaho, tinanggap ko na ang pagkakataong ito. Medyo nanibago ako noong unang salta ko pa lang sa Pampanga. Napakatahimik kasi dito, Kuya Bari. Puro boses lang ng mga batang naglalaro sa labas ang naririnig ko
tuwing umaga. Tapos may kauntiring ingay mula sa mga nagdadaan ng tricycle. Ganoon lang. Ngunit pagsapit po ng gabi, doon ako nabibingi sa labis na katahimikan. Hindi gaya sa tirahan namin sa Caloocan na araw man o gabi ay laging maingay dahil nakagitna kami sa pampublikong lugar na dinadaanan ng maraming sasakyan at bus. Bukod pa riyan, yung malalakas na tugtugan ng vendor ng mga pirated CD sa tabi-tabi. Damang-dama ko talaga yung labis na pagbabago. Ngunit ganun pa man, wala rin akong karapatang magreklamo alang-alang sa trabaho. Isa nga pala akong factory worker dito sa Pampanga. Dito ako dinala ng aking kapalaran at ng agency na inaplayan ko. Gaya po ng nabanggit ko kanina, Kuya Bari, sa unang araw ko pa lang dito ay may nangyari ng kakaiba. Matutulog na dapat ako dahil maaga pa ang pasok ko bukas. Ngunit hindi pa man ako nakakahiga sa kama ko. Bigla akong ginulat ng kalabog na nagmumula sa bubong. Akala ko may bulalakaw nang bumagsak doon dahil sa sobrang lakas talaga ng ingay. Napatayo tuloy ako at nakiramdam. Nagbabalak pa nga akong lumabas ng bahay upang sumilip sa taas, ngunit nagdadalawang isip lang ako. Baka kasi hindi ko magustuhan ang makikita ko roon. Pagkatapos ng kalabog na iyon, narinig ko pa itong gumugulong pababa sa lupa. Tapos ay tila tumakbo ito palayo. Doon lang nahinto ang kakaibang ingay. Muling nanumbalik ang nakabibinging katahimikan sa paligid. Ako naman, nanatili pa ring nakatayo sa mga sandaling iyon. Ilang minuto akong nakatayo at nakikiramdam. Ngayon ko lang napagtanto na hindi pala ako sanay mag-isa sa ganitong katahimik na lugar. Akala ko makakaya kong mamuhay sa tahimik, ngunit baka ito pa ang pumatay sa akin sa sobrang takot. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti na rin akong nakaramdam ng antok. Ngunit makalipas ulit ng ilang sandali, muli na naman akong nakarinig ng ingay mula sa labas. Tila isa itong tao na humihinga ng malalim sa isang mikropono. Napakalakas kasi ng pagbuga nito ng hininga. Habang tumatagal ay papalapit ng papalapit iyon sa bintana ng kwarto ko. Nagsimula na akong mangilabot. Mabilis akong nagbalot ng kumot. Ni hindi ko magawang lingunin ang bintana dahil baka hindi ko magugustuhan ang maaari kong makita roon. Basta't ipinikit ko na lang ang aking mga mata at tahimik na nakikiramdam sa paligid. Ilang sandali pa, biglang may naramdaman akong humagis sa aking paahan. Doon na ako nagulat at bahagyang napasigaw. Pagkatanggal ko ng kumot sa katawan ko ay hindi ko sadyang napalingon sa bintana. Nakita ko roon ang isang itim na nilalang na mayroong mapupula at nanlalaking mga mata. Mabilis din siyang nawala sa paningin ko noong magkatinginan kami. Tumakbo siya palayo. Hindi ko na siya tinangkang silipin pa roon at sundan ng tingin. Sa halip ay sinulyapan ko na lamang kung ano ang ibinato niya sa paanan ko. Isang maliit na bato iyon na kulay ginto. Pinulot ko ito at pinagmasdang mabuti, Kuya Bari. Hindi ako maaaring magkamali. Ginto nga iyon. Isang tunay na ginto.
Upang makasiguro, ipinasuri ko pa nga iyon sa isang kakilala kong kolektor na si Mang Alan. Ito ang nagkumpirma na isang nga itong tunay na ginto at may kaunting halaga rin kahit papaano. Binili niya iyon sa akin ng 10,000. Hindi ko na tinanggihan dahil bukod sa wala akong alam sa tamang pagpipresyo sa mga ginto, ay pera lang din ang habol ko sa mga oras na iyon. Tuwang-tuwa ako sa pangalawang araw ko roon dahil tiba-tiba ako sa salapi. Siguro po Kuya Bari sa panahon ngayon, kaunti na lang ang 10,000. Ngunit noong kapanahunan ko, sadyang napakalaki po nito. Halos milyonaryo na ang tingin sa iyo ng mga tao kapag meron ka nito. Sa katunayan nga, hindi ko ito sinabi sa mga magulang ko. Sinolo ko po ang 10,000 iyon. Ngunit ganun pa man, nagtataka pa rin ako kung ano kaya ang ibig sabihin ng nilalang na iyon sa pagbato niya sa akin ng ginto. May ipinahiwatig ba ito? O may ibang kahulugan? Nakalimutan ko rin iyon kinabukasan nang ako'y pumasok na sa aking trabaho. Pag-uwi ko naman ng hapong iyon, dala-dala ko ang ilan sa mga gym equipment na binili ko sa tindahan, gaya ng maliliit na dumbbell at ilang mga gamit pang home workout. Kahit abala ako sa trabaho ko, nais ko pa ring bigyan ng oras ang sarili ko upang magpaganda ng katawan. Dati ko na po kasi itong ginagawa, Kuya Bari. Nahinto nga lang mula nang maging abala ako sa totoong buhay sa labas. At ngayong mag-isa lang ako dito sa aking inuupahan, naisip kong ito ang gawin kong pagkakaabalahan tuwing nasa bahay na ako at kapag walang pasok. Nang sa ganoon ay magkaroon din ako ng dahilan na manatili rito at hindi na umuwi pa sa amin tuwing Sabado at Linggo. Dagdag gastos lang kasi yun. Nang sumunod na gabi, muli akong nabulabog sa ingay na narinig ko sa bubong. Parang may isang dambuhalang nilalang na lumundag na naman doon. At ganoon na naman kalakas ang ingay na lilikha nito. Parang mawawasak ang bubong ng bahay. Napatayo ako at muling nakiramdam. Narinig ko itong bumaba muli, ngunit sa pagkakataong iyon ay sa harap naman ng pinto ko sa sala. Hindi ko na binalak na lumabas o sumilip man lang. Patuloy lang akong nakikiramdam sa kung ano ang gagawin nito. Ngunit makalipas din ng ilang sandali, narinig ko itong tumakbo papalayo. Doon pa lang ako napanatag. Ngunit sa kabilang banda, parang gusto ko pa rin sumilip sa labas kung ano ang ginagawa nito sa harap ng pintuan ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ngunit sa tuwing makikita ko ang napakadilim na tanawin sa bintana, napanghihinaan ako ng loob. Kaya naisipan kong ipagpabukas na lang ang pagsilip doon. Pagsapit naman ng madaling araw, bagamat may kaunting dilim pa rin sa paligid, ay dinig ko na ang mga tumitilaok na manok, ang tunog ng kampana sa simbahan, pati na rin ang mga nagdadaanang tricycle. Doon lumalakas ang loob ko upang bumangon at sumilip sa harap ng pintuan sa sala. Ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang makakita ako roon ng isang bato na kulay ginto, gaya noong nakaraan.
Ang pinagkaiba lang ay mas malaki ito at mas makintab. Gaya ng ginawa ko noong una, pinasuri ko ulit ito sa kakilala kong kolektor pagkatapos ng trabaho ko. Siya mismo ang nagkumpirma sa akin na malaki rin ang halaga nito. Nagawa ko itong ibenta sa kanya ng 50,000. Kakaiba raw kasi ang hugis ng batong ito. Marami raw itong magagawa roon. Tiba-tiba na naman ako, Kuya Bari, sa pera pagka-uwi ko ng bahay. Sa sobrang dami po nito, hindi ko na alam kung papaano ko gagastusin. Kinabukasan, naisipan kong ilagay ang kalahati sa bangko, habang ang kalahati naman ay itinabi ko sa pitaka para maging panggastos at pambili ng luho. Nang sumunod na araw ay wala akong pasok, kaya naman bumili muli ako ng mga bagong gym equipment na gagamitin ko sa bahay. Sa 2 araw na wala akong pasok ay binabad ko ang aking sarili sa pag-workout para maibalik ang dating maskulado kong katawan. Hubad ang pang-ibabaw kong katawan habang isang manipis na shorts naman ang tangi kong suot sa pag-ehersisyo. Nasa harap ko naman ang isang salamin para makita ko ng diretso doon ang progress na nagagawa ko sa bawat araw. Sa kalagitnaan ng aking pag-ehersisyo, napasulyap ako sa bintana. Nakakita ako roon ng isang matangkad na taong tila may kulurete sa mata. Kulot ang buhok at malalim ang pagkakatitig sa akin. Halatang nagulat ito nang magkatinginan kami, kaya umalis din ito kaagad. Sinubukan ko itong lapitan at silipin sa bintana, ngunit hindi ko na ito nakita pa. Napakabilis nitong nawala. Ni hindi ko alam kung saan ito dumaan para mawala ito ng ganoong kabilis sa paligid. Napaisip tuloy ako kung sino iyon. Akala ko nung una, nagkataon lang iyon. Ngunit makalipas ang ilang araw, napapadalas na ang pagsilip ng taong iyon sa bintana ng kwarto ko. Ewan ko ba, Kuya Bari, pero tila may kakaiba sa kanya. Tuwing may damit kasi akong suot, hindi ko siya nakikita. Ngunit tuwing maghuhubad ako ng pang-ibabaw upang mag-workout, doon siya madalas nahuhuling sumisilip sa bintana ko. Binubusuhan ba niya ako? Bukod sa kanya, ang isa pang bumabagabag sa akin ay ang kakaibang nilalang na laging tumatalon sa bubong ko at nag-iiwan ng ginto sa harap ng pinto o di kaya'y ibinabato mismo sa bintana ko. Sa dami ng katanungan sa aking isipan, napilitan na akong ikwento ito sa mga bagong kakilala ko roon. Kabilang na si Aling Nena na may-ari ng karinderyang madalas kong kinakainan doon bago ako umuwi. Siya mismo ang nagbabanggit sa akin na mag-ingat daw ako sa taong iyon. Matagal na raw iyong gumagala rito at naghahanap ng mga lalaking matitipuhan nito. Hindi lang daw ako ang naging biktima nito noon. May iba raw na nauna sa akin, ngunit sa kasamaang palad, patay na raw sila ngayon. Nangilabot ako sa sinabi niya at mas lalo pa akong nasindak sa mga sumunod niyang ibinunyag. Ang bakla raw na palaging namboboso sa akin ay isang aswang na gumagala rito. Kapag may natipuhan daw itong magandang lalaki, hinahagisan daw niya talaga ito ng ginto sa gabi. At oras na tanggapin daw iyon ng mga biktima. Unti-unti silang manghihina. Hihigupin nito ang lakas nila hanggang sa darating ang araw na hindi na sila makakabangon pa.
Iyon ang pagkakataon na hinihintay ng aswang upang mas madali nitong madukot at makuha ang lamang loob ng kung sino mang lalaking nahulog sa mga gintong bato na ipinangbibitag nito. Habang hindi pa raw ako nakakaramdam ng panghihina, huwag na raw akong tumanggap ng anumang ginto mula sa kanya. Oras na makatagpo raw ako, agad ko raw iyon sunugin. Pero di ba po hindi naman nasusunog ang ginto? Tanong ko kay Aling Nena. Oo, hindi nga. Pero oras na itapat mo sa apoy ang gintong binigay niya, siya ang masusunog doon at hindi ang mismong ginto. Ang paraan lang para mawala ang kapit niya sa iyo ay sunugin mo ang susunod ng gintong ibibigay niya sa iyo. Oras na gawin mo iyon, masasaktan siya at magkakasakit ng ilang araw. Doon ka lang niya titigilan at maghahanap panigurado ng panibagong biktima. Mahabang salaysayin sa akin ni Aling Nena. Naggulat ako, Kuya Bari, sa mga natuklasan ko. Sinunod ko naman lahat ng mga sinabi sa akin ni Aling Nena. Nang sumunod na gabi nga ay hinintay ko siyang dumalaw sa bahay ko. Tulad ng dati, naririnig ko siyang umaakyat sa bubong. Lumilikha ng ingay at naglilibot sa harap ng bahay ko. Kinabukasan, nakatagpo muli ako ng ginto sa harap ng pintuan ko. Kung kaya gaya ng sinabi sa akin ni Aling Nena, sinunog ko iyon sa basurahan. At mula noon, hindi na nga nagpakita o bumalik sa tahanan ko ang aswang na iyon. Mukhang nawala na ang kapit niya sa akin. Ngunit nag-alala ako, Kuya Bari, sa binentahan ko ng ginto. Naisip kong hindi kaya madamay siya dahil sa kanya ko ibinenta. Kung kaya't pinuntahan ko po si Mang Alan. Pagkarating ko sa kanila ay nabalitaan kong may malubha daw na sakit ito at dinala na sa Maynila upang ipagamot. Nabigla ako sa nabalitaan ko mula sa kanyang kasama sa bahay. Nag-guilty naman ako sa nangyari, ngunit hindi ko naman iyon sinasadya. Magmula noon, hindi na po ako pinaramdaman pa ng aswang na iyon. Wala na ring ginto akong napupulot. Napagdesisyonan ko ring ibenta lahat ng gym equipment na binili ko. Naisip ko lang kasi naggaling iyon sa aswang at ayokong maalala pa iyon. Sa takot ko, Kuya Bari, sa lugar na iyon, ay nilisan ko na ito at bumalik na lang sa Caloocan. Mas mabuting nakasisiguro ako kaysa naman mabiktima ako ng aswang. Hanggang dito na lang po ang aking hindi malimut-limutang kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami at magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Lubos na gumagalang, Buboy. Isang napakagandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko sanang magbahagi ng isang kwentong aswang sa inyong channel. Ang kwentong ito ay naging karanasan namin ng aking barkada nang minsan kaming namundok. Bago po ang lahat, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jules. Ang aking mga kaibigan naman ay tawagin niyo na lang sa pangalang Aldrich at Jeven. Noong mga panahong iyon ay malapit ng magsimana Santa, kaya nagpasya kaming tumungo sa bundok para maghanap ng magiging agimat. Alam kasi naming kapag ganoong oras, marami ang mga nagsusulputang mutya at saka agimat sa mga bundok. Naisip naming wag nang tumapat sa araw mismo ng Biyernes Santo dahil tiyak na maraming tao ang naroroon. Kapag ka naroon na tayo mga pre, wag na wag kayong magtuturo. Baka maingkanto kayo o kaya mapaglaruan ng mga naroroon. Sabi ni Jeven
Napatango naman kami at nang matapos kami sa paghahanda ng aming mga gamit na aming dadalhin, nagpasya na kaming tumungo sa bundok. Pagkarating namin sa paahan ng nasabing bundok Banahaw, agad kaming nagsimulang maglakbay paitaas. Alam naming hindi madali ang aming gagawin kaya nagdasal muna kami para magkaroon kami ng gabay mula sa itaas. Noong nasa kalagitnaan na kami ng aming paglalakad noon, nang mapaisip ako, Kuya Bari. Mga pre, may mga aswang din kaya sa mga bundok na kagaya nito? Tanong ko sa kanila. Napailing naman si Jeven dahil sa aking naging tanong. Siguro, kung may mataas na antas na karunungan ang isang aswang, o pwede siyang makaakyat at saka makapanirahan sa bundok na ito, sabi niya sa akin. Napatango na lang ako sa kanyang tugon at sakto namang nang mapalingon ako sa bandang kanan, may nakita akong puno ng kalamansi at hitik iyon sa mga bunga. Kung kaya't marahan akong naglakad doon, saka pumitas ng bunga noon kahit 3 piraso lang. Eto, tamang-tama ito. Kung meron mang aswang sa taas ng bundok, meron na akong panlaban. Sabi ko lang sa aking sarili. Narinig ko pang napapatawa ng mahina ang aking mga kasama, kaya nilingon ko sila at saka nginitian na lamang. Noong makabalik na ako sa kanila, nagpatuloy kami sa aming paglalakad pataas. Mabuti na lang, Kuya Bari, at hindi gaanong mainit ang araw, kaya minsanan lang kami kung magpahinga at saka maghanap ng mayabong na puno. O wag kayong basta-bastang lalapit sa puno Tingnan niyo muna ang paligid noon dahil baka puno na pala ng sinukuan ang lalapitan ninyo. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Muling paalala at wika pa ni Jeven. Oo na, Master, ikaw na, wika ni Aldrich habang patawa-tawa ito. Noong nakakalahati na kami ng aming paglalakad, may nakita kaming isang matanda. Naglalakad din siya ng marahan at parang hindi niya kami nakikita. Babatiin ko ba? Tanong sa amin ni Aldrich. Uy, wag. Hindi natin alam kung ano yan. Pare baka ermitanyo yan o kung hindi man ay engkanto. Hintayin natin na lang siya na unang pumansin sa atin, saka tayo makipag-usap sa kanya. Bulong sa amin ni Jeven. Maya-maya'y napako ang aming titig sa matanda at noong makita niya kami, napangiti ito. Lumapit siya sa amin at nagsalita. Baguhan lang kayo rito. Tama po ba? Mag-ingat kayo at huwag kayong basta-bastang magtitiwala sa mga nakikita ninyo dahil baka pinaglalaroan lang kayo nito. Sabi ng matanda. Ganun po ba, Lo? Pero saan po ba kayo tutungo, Lolo? Tanong ko sa matanda. Napatingin ang matanda sa akin at saka muling nagsalita. Doon lang! Wika niya, sabay turo sa bandang itaas ng bundok. Doon kasi ako nakatira, mga iho. Dahil nalaman naming doon siya nakatira, nakiusap kami na kung maaari ay sumabay na kami sa kanya. Sinabi naming baguhan lang kami sa pamumundok sa bundok na iyon, kung kaya agad namang siyang pumayag. Habang naglalakad kami, nagtaka ako, Kuya Bari, dahil wala man lang siyang sapin sa paa ang nasabing matanda. Wala atong tsinelas Hindi ba yan nakakaapak ng mga tinik at matatalim na bato? Tanong ko lang sa aking sarili. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad at hindi namin namalayan na tila padilim na ng padilim ang paligid.
Medyo nagtaka ako dahil parang naging mabilis ang oras ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Nagpalinga-linga ako at saka napatingala sa langit. Subalit wala man lang makakapal na ulap. Noong nakakalahati na namin ang bundok, mabilis akong naglakad at saka lumapit na ako sa matanda. Naisipan ko siyang tanungin. Lo, may tatanong lang po ako. Matagal na po ba kayong nananatili dito? Tanong ko sa matanda. Lumingon sa akin ang matanda at saka napangiti ito. Ay, mahigit 2 dekada na akong nakatira sa bundok na ito. Wika niya. Napanganga ako dahil sa aking kamanghaan. Dulot ng pagiging abala namin sa pagsunod sa matanda. Hindi namin namalayan na parang lumihis na kami ng landas. Nang mapansin iyon ni Jeven, tinanong niya ang matanda kung bakit parang hindi namin tinatahak ang daan patungo sa itaas ng bundok. Nilingon siya ng matanda at saka seryoso itong nagwika. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Dadaan muna tayo sa kubo ko. Nakakaramdam kasi ako ng gutom at yak kong maging kayo ay kumakalam na rin ang inyong mga sikmura. Alam nyo, mayroon pa kasi akong natitirang tinapang karni ng usa roon. Paghati-hatian na lang natin iyon bago tayo magpatuloy. Wika niya. Na-excite kami. Napangiti ako noon dahil naisip kong tama siya. Tila gutom na rin kami nung mga panahong iyon, Kuya Bari. Kung kaya't hindi na kami nag-alinlangan pa na sumunod sa kanya. Makaraan ang ilang minutong paglalakad. Nakarating kami sa tapat ng isang lumang kubo ng matanda. Sa hindi ko malamang dahilan, Kuya Bari, bigla na lang tumindig ang aking mga balahibo. Parang kinilabutan ako sa bagay na hindi ko naman mawari kung bakit. Tayo na! Pumasok na tayo sa loob ng bakuran ko! Wika ng matanda sa amin. Sumama kami papasok at saka naupo kami sa isang upuang kahoy na nasa labas ng kanyang kubo. Maya-maya'y pumasok siya sa loob ng kanyang kubo at saka kumuha ng tinapang karne ng usa. Bakit kaya nakakasulasok ang hangin sa paligid? Tanong ko kina Jeven. Napaamoy na rin sila sa paligid noong mga panahong iyon at napailing ng mawaring baka tama nga ako. Hindi kaya, nako, wag naman pre, hindi kaya aswang yang matandang iyan? Tanong naman ni Aldrich sa amin. Napakunot noon na lang kami at saka napalingon sa kubo. Nakita naming nakangisi ang matanda sa amin habang may dalang karne na hindi namin alam kung luto na ba o hindi pa. Nakangisi pa siya at halata ang pananabik ng kanyang mukha. Ito na ang sinasabi kong tinapang karne ng usa. Tikman ninyo at kakaiba ang lambot ng karning iyan. Tiyak magugustuhan nyo, sabi ng matanda sa amin. Kahit na may pag-aalangan kami ng mga panahong iyon, kumurot kami ng kaunting bahagi ng tinapang karne. Sinubukan kong tikman at agad akong namangha dahil sa lasa noon. Ay grabe, ang sarap. Kakaiba ito tsaka ang lambot ng karne, pare ko. Nakita kong panay ang titig ni Jeven sa karne. Kaya bumulong ako sa kanya. Uy, ano bang problema? Bakit di ka kumakain? Kain na.
Napatingin siya sa akin at saka tumitig na rin sa matanda. Umiling-iling siya at ipinagpatuloy ang pagtitig sa nasabing karne na animoy may kung anong inaalam doon. Ipinagpatuloy namin ang aming pagkain ni Aldrich. Maging kasi siya, Kuya Barry, ay sarap na sarap din sa nasabing karne. Natigilan lang kami sa aming pagkain noon nang magsalita ang matanda. "Sandali lamang at kukuha ako ng tubig," wika niya sa amin. Napatango lang kami at saka tiningnan ng nasabing matanda habang ito'y naglalakad papasok. Noong medyo malayo na ang matanda, lumapit sa amin si Jeven. Kita ko ang pangingilabot sa kanyang mga mukha kaya nagtanong ako sa kanya. "Jeven, ano bang problema? Parang takot na takot ka." Tanong ko sa kanya. Muli pa siyang napatitig sa kubo ng matanda at saka doon na siya nagsalita. "Pare, ang karning ito ay hindi karne ng usa. Nakakain ako dati pare ng karne ng usa at hindi ito ang kanyang lasa. Hindi ganyan." Napatitig kami sa karne na aming pinagpipiestahan. Napalunok ako ng aking laway at saka napaisip ng kung ano iyon. Dahil wala naman akong naisip kung anong karne iyon, kaya napatanong na lang ako sa aking kaibigan. Kung hindi ito karne ng usa pare, anong karne ito?" Tanong ko sa kanya. Kita ko ang pag-aalangan sa kanyang mukha, kaya inulit ko ang aking naging tanong. Napatitig ako sa kanya, kaya doon na siya nagsalita. "Pare, hindi ito karne ng usa pare. Ibang karne ito, hindi ito sa hayop. Parang karne ito ng tao. Ibig sabihin pare, ang matandang iyon ay isang aswang," wika ni Jeven. Dahil sa sinabi niya ay pareho kaming napatitig ni Aldrich sa kanya. Tumayo kami at saka agad na kinabahan nang makita ang matandang lalaki na papalapit na sa amin. Anong gagawin natin pare?" Tanong ko sa kanya. "Tara na, kailangan nating makaalis sa lugar na ito," wika naman ni Jeven. Dali-dali naming iniwan ang karning aming kinakain. Nagsimula kaming maglakad dahil ilang di pa na lang ay makakalapit na siya sa amin. Noong medyo nakakalayo na kami, narinig naming tumatawag pa ang matanda sa amin. Hindi na namin siya pinansin, Kuya Barry. Subalit noong mapalingon ako sa kanyang direksyon, nakita kong nagbabaga na ang kanyang mga mata. Aswang nga ang matandang iyon!" Bulalas ko. Sa kadahilanang iyon, nagpasya na lang kaming bumalik at tumungo sa baba ng bundok. Hindi na namin itinuloy kung anuman ang aming binabalak. "Putik, anong gagawin natin? Nakakain na tayo ng karne ng tao. Baka maging aswang na rin tayo nito," pag-aalala ni Aldrich. Hindi naman siguro, maliban na lang kung nilawayan niya ang karning ipinakain niya sa atin," wika naman ni Jeven. Noong mga panahong iyon, Kuya Barry, dumiretso kami sa isang kakilalang albularyo ni Jeven. Isinalaysay namin ang lahat ng pangyayari, kung kaya't agad-agad na kinuha ng albularyo ang kanyang mga kagamitan. May mga ritual na iginawad ito sa mga tuyong dahon at mga dinikdik na tuyong kahoy. Maya-maya'y binulungan ito at inihalo ito sa 3 baso ng tubig. Ipinainom ito sa amin, Kuya Barry. Hindi ko mawari ang lasa nito. Napakapait. Ngunit kailangan daw namin tiisin ang pait na iyon. Kung kaya't wala kaming nagawa, ininom namin ang nasabing tubig. Ilang saglit lang
at sinuka namin ang aming mga nakaing kung anumang karni iyon. Ayon sa albularyo, mabuti na lang daw at hindi nakakahawa ang karni na iyon. Kaya sigurado niya ring hindi kami mahahawaan ng pagkaaswang. Nakahinga kami ng maluwag nung mga oras na iyon, Kuya Bari. Magmula po noong araw na iyon, hindi na kami pumunta pa sa nasabing bundok dahil na rin sa takot namin. Nadala na kami at natakot dahil baka sa susunod kami na ang kakarnihin ng mga aswang at gawing tinapang usa doon sa bundok ng Banahaw. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Jules. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat po ng nakikinig ng inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rico. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay naging karanasan ko ilang dekadang taon na ang nakalipas. Karanasan na nagpatroma sa akin hanggang sa kasalukuyan. Noong mga panahong iyon ay napagplanuhan naming magpinsan na gumala sa bundok na ilihim na lang po natin sa pangalan na Aspi na matatagpuan sa lugar ng Davao Occidental. Lampas 1:00 ng hapon kami umalis ni Kuya Mark. Nasa 21 pa lamang siya ng mga panahong iyon, samantalang ako po ay 18. Mahaba-haba po ang aming biyahe. Nakamotor lang kami at malubak-lubak pa ang daan. Hindi pa man kami tuluyan na nakarating sa bundok ng Aspi, ay sinalubong na kami ng malamig na simoy ng hangin. Mabuti na lamang dahil makapal ang jacket na suot namin ng mga sandaling iyon, kung hindi baka naninigas na ako sa sobrang lamig po. Nadaanan pa namin ang batong kuweba na ayon sa mga naririnig ko ay tanyag daw sa mga turista. Mayroon ding hot and cold spring doon. Payapang paligid ang sumalubong sa amin nang tuluyan kaming nakarating sa destinasyon. Wow, grabe ang ganda rito. Sulit pare ang pagod natin. Wika ko pa nang makababa ako sa motor. Mahigit 1 oras kaming bumiyahe, marating lang ang bundok Aspi. Medyo nakakapagod talagang sumakay sa motor ng ganoon katagal. Napatawa naman ang pinsan ko dahil sa sinabi ko. Halos ilang oras pa kaming nanatili sa bundok ng Aspi. Nagkwekwentuhan lang kami ng pinsan ko habang pinagsasaluhan ang baon naming merienda at kagandahan ng kalikasan. Sobrang nakakamangha po talaga, Kuya Bari, ang paligid. May samot-saring halaman sa paligid. At dahil nasa tuktok kami banda ng bundok, animoy mga langgam lang ang nakikita namin sa ilalim. Kaunti lang din ang mga taong dumadaan-daan doon at ang iba'y mukhang mga turista pa. Halika, manguha tayo ng mga litrato. Saad ng pinsan ko na hindi ko naman natanggihan dahil sa sobrang ganda talaga ng paligid. Matapos naming kumuha ng mga litrato sa iba't ibang bahagi ng bundok Aspi, ay saka kami nagpasyang umuwi. Sa kasamaang palad, habang nasa kalagitnaan kami ng aming biyahe, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ni hindi pa kami nakalalabas ng bundok ng Aspi ng mga sandaling iyon. Muntikan pa nga kaming matumba ng pinsan ko dahil naging madulas na ang daan. Ay grabe naman, inabot pa tayo ng ulan dito. Ang lakas, grabe. Wika ni Kuya Mark bago iniliko ang motor sa isang iskinita na puno pa rin ng putik.
Nadaanan din namin ang parke ng Bundok Aspi. Maliit nga lang ito kumpara sa parke ng bayan. Mas lalong lumakas ang pagbuhos ng ulan na sinabayan pa ng kulog at kidlat. Basang-basa na rin kami pareho ni Kuya Mark. Idagdag mo pa na sobrang labo na ng daan dahil sa tubig ulan na dumadaloy sa suot naming helmet. Mabuti na lang at may nakita kaming maliit na tindahan. Huminto kami at nakisilong. Kakaunti lang ang mga tao na kumakain at ayon sa uri ng suot nilang damit ay mukhang mga construction worker ang mga ito. Kuya Bari, ang maliit na tindahan na aming napuntahan ay pagmamay-ari ng dalawang may katandaang mag-asawa. Seryosong seryoso pa ang mga mukha ng mag-asawa nang pumasok kami. Titig na titig pa sila sa amin na animoy sinusuri ang aming buong pagkatao. Ang akala ko nga pinagtatawanan kami dahil sa aming sitwasyon. O anong gusto mong kainin, Rico? Wika ni Kuya Mark. Chicharon lang kuya, okay na ako dun. Tugon ko naman. Bigla kasi akong natakam nang makita ko ang malaking chicharon. Ayon sa babaeng tindera, ay tig 10 piso raw ang bawat piraso. Tama kayo, 1 piraso lang ngunit maihahantulad sa parang pancake ang laki nito. Malaki ito ay isa sa mga chicharon na nakasanayan ko sa bayan. 2 chicharon ang binili ni Kuya Mark saka mineral water. Malakas pa rin ang ulan nung mga oras na iyon. Ang suot kong jogger ay nabahira na ng putik at sobrang basa pa. Hindi ko tuloy maiwasan ang manginig dahil sa sobrang lamig, Kuya Bari. Natawa nga si Kuya Mark dahil sa kalagayan ko na ikinatawa ko na rin. Hindi ko alam pero natatawa talaga ako sa sitwasyon namin ng mga sandaling iyon. Halos mamilog pa nga ang mga mata ko noon dahil sa sobrang sarap talaga ng chicharon nila. Kakaiba kasi. Tipong unang kagat, hangin kaagad. Biro lang po Kuya Bari, masarap talaga ang lasa ng chicharon nila. Malilamnam at malutong. Enjoy na enjoy ako noon sa pagkain noon. Si Kuya Mark naman ay nagkape lang saka 3 tinapay. Nagtagal din kami siguro mga ilang minuto sa pwesto namin nang makaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Hiyang-hiya ako sa sarili ko noon. Pakiramdam ko ay napakamalas ko ng araw na iyon. Mabuti na lang dahil si Kuya Mark na nga ang nagtanong kung saan ang palikuran sa matandang babae na itago na lang po natin sa pangalang Carlota. Kaagad naman itinuro ni Aling Carlota ang palikuran nila. Nakapwesto ito sa likuran ng kanilang kainan. Kaagad akong tumakbo sa labas. Hindi ko na kasi kinaya. Tumila na rin ang ulan sa wakas kaya tuluyan kong napagmasdan ang magandang kapaligiran. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo bagong kasundo. Dumiretso ako sa palikuran nila. Sira-sira ito at tanging timbalang at tabo ang nandoon. Sa hula ko pa nga ay tubig ulan pa ang laman ng timba dahil walang gripong nakakabit. Habang nakaupo po ako sa trono, mayroon po akong narinig. Ito po ay parang hikbi ng isang bata. Ngunit hindi ko na pinansin yun. Baka siguro anak ng kung sino man na nandun lang sa paligid. Noong pabalik na ako kay Kuya Mark, muli kong narinig ang hikbi ng bata. Kung kaya't naging kuryoso ako at sinundan ko kung saan nagmumula ang hikbi.
napapunta ako sa isang kubo na halos napapaligiran na ng mga puno. Parang haunted house ang dating niya, pero hindi po iyon ang nakaagaw ng aking atensyon. Nanlaki ang aking mga mata, Kuya Bari. Noong makita ko siguro po yun yung asawa ni Aling Carlota na may daladalang itak at pinagtatataga niya ang isang batang walang buhay. Napakapit ako sa puno. Malayo man ako sa aking pwesto ay malinaw na nakikita ko pa rin ang kanyang figuro. Napakalaki niya kumpara sa normal na tao. Puno ng balahibo ang katawan. Napakahaba po ng kuko. Nababahiran din ng dugo ang mukha niya na maihahantulad sa isang baboy. Isa lang ang pumasok sa isip ko noong mga oras na iyon. Lintik, hindi kaya siya aswang? Halatang tuwang-tuwa pa siya habang ginagawa niya iyon sa bata. Maya-maya'y dinilaan niya ang hawak niyang itak nang matapos siya. Nagsimula na akong kabahan at matakot ng mga sandaling iyon. Halos hindi ko po maibuka ang aking bibig. Hindi rin ako makakilos. Di ko alam, parang naging estatwa ako. Tipong parang nagkahiwa-hiwalay ang kaluluwa mo sa iyong katawan. Ganoon na ganoon ang nararamdaman ko nang biglang tinawag ni Kuya Mark ang pangalan ko. Doon lang nabalik ang aking ulirat. Napalingon pa ako kay Kuya Mark na halatang nabagot kakahintay sa akin. Nang muli akong mapasulyap sa kubo, wala na roon ang asawa ni Aling Carlota, pero ang mga dugong kumakalat at kumalat ay naaanigan ko pa rin. Napatakbo ako talaga, papunta kay Kuya Mark. Taang-taa nga siya sa akin dahil hingal na hingal daw ako. Oh, ano ba nangyari sa'yo? Nag-CR ka lang ah. Hindi ka agad ako nakapagsalita. Tara na, uwi na tayo. Baka gabihin tayo eh. Wika ni Kuya Mark sa akin. Wala na ring ulan nung mga oras na iyon kung kaya't sumakay na kami sa motor. Tahimik lang ako buong biyahe. Maraming mga katanungan ang bumuo sa isipan ko. Hindi po talaga ako mapakali noong mga oras na iyon. Bakit iyon ginawa ng asawa ni Aling Carlota? Alam niya kaya ito? Paano kaya kung sinundan niya kami? Pamilya ba sila ng mga aswang? Tsaka, sino yung bata? Para saan ang bata? Hindi kaya iyon ang ibinebenta nila? Ala, punyeta, baka yung chicharon. Hindi kaya karni ng tao iyon, kaya ganun iyon kalaki? Halos maduwal ako sa isipin na iyon. Nagtaka pa nga si Kuya Mark dahil sa kakaibang kinikilos ko, kaya wala sa oras na naikwento ko ang buong pangyayari. Ngunit mas nagulat ako dahil sa sinabi niya. Ay, alam mo Rico, hindi ko alam na totoo pala sinasabi ng mga kaibigan ko. Kung hindi ako nagkakamali ay tindahan ng mag-asawang aswang ang napuntahan natin. Kaya pala kakaiba ang tingin nila sa atin kanina. Kanina, habang nasa CR ka, hindi mapakali si Aling Carlota. Paikot-ikot sa akin, hindi ko alam kung bakit, nakakairita nga eh. Pero kakaiba ang titig niya. Parang kakain siya ng tao. Seryosong tugon ni Kuya Mark, kaya bigla akong kinilabutan. Napatawa nga siya noon dahil kung hindi raw tumila ang ulan, ay baka nagabihan kami sa pag-uwi. Mabuti daw kung gagabihan lang kami at hindi magiging hapunan ng mag-asawang aswang. Hindi na rin namin napag-usapan pa ang tungkol doon sa malaking chicharon. Wala rin naman akong lakas ng loob, Kuya Bari, na itanong ang bagay na iyon dahil baka hindi ko kayanin kapag nalaman ko ang buong katotohanan. Lampas 7:00 na ng gabi nang makauwi kami ni Kuya Mark. Nagtanong pa nga noon si nanay kung saan kami pumunta, ngunit sabi lang namin
ay sa kaibigan lang. Hindi na namin ipinaalam pa na naligaw kami sa tindahan ng mag-asawang aswang dahil tiyak na sasabog si nanay sa galit. Nang gabing iyon ay halos hindi ako makatulog. Minuminuto na lamang ay napapatingin ako sa bintana. Ni hindi nga ako nakapaghapunan ng gabing iyon. Mula ng araw na iyon ay hindi na ako muling nakabalik pa sa bundok Aspi hanggang sa kasalukuyan, Kuya Bari, dahil sa takot na baka muli kong makabangga ang mag-asawang aswang na iyon. Marami sa atin ang hindi naniniwala sa mga aswang dahil katulad niyo po ay ganoon din ako dati. Ngunit nagbago ang aking pananaw sa buhay dahil sa karanasang nakaraan. Hindi ko po kayo pinipilit na maniwala sa mga kwento ko, ngunit ang pinupunto ko lang na dapat ay sa lahat ng oras mag-iingat po tayo at huwag basta-bastang maniniwala dahil ang panganib ay nasa paligid lamang. Kuya Bari, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwento ko. Sana po'y mabasa niyo po ito sa inyong channel. Isang pangyayari na hinding-hindi ko po malilimutan talaga na minsang muntikan na po kaming maaswang doon sa Davao Occidental. Lubos na gumagalang, Rico. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.